Papasok muna ako sa trabaho para merong pang Pasok naman. kain, pang shopping, ano pa ba? Pampadala sa Pinas, pang saving, at kung ano-ano pa. Kung meron pang matira. Yun ang buhay dito sa New Zealand. Trabaho, kain, tulog, lakwatsa. Pag may konting natira, konting shopping, hindi naman yung bonggang-bonggang shopping. Mga 1 piraso, 2 piraso, di ba shopping na yon. So, ganun lang. Huwag tayong maging madrama sa buhay. Kasi lalo na ako, getting older, kaya parating masaya, simpleng buhay, walang masyadong dinadalang mabigat na problema. Ayoko niyan, ayoko ng stress. Gusto ko yung masaya, nakakapagpabata yun. Hindi yung laging may dinadalang kaik-ikan sa buhay. Diba? Tulad ng nasa tabi ko. Joke. Napaaga ngayon ang lamig. Malamig dito sa New Zealand. Kaya balot na balot ako. Kahit medyo maaraw, ang atmosphere niya is malamig. Kaya ayan, yung doble ko, 2 doble yan. Ako nung nasa Middle East ako pag winter, Diyos ko po, 5 t-shirt ang nakasuot, ang sinusuot ko. Dahil syempre first time, grabe ang lamig, pati yung tubig super hindi ko kaya, pero kailangan kong magbanat ng buto. Dahil first time ko noon sa Middle East. Diyos ko po, at lalo na sa loob ng bahay walang heater. Kinakaya na lang. Bawal bumigay dahil may umaasa. Yun. Kaya hindi biro, seryosong buhay to pag ikaw ay isang nasa abroad. Kahit sabihin pa natin na tulad ng sitwasyon ko, nandito ako dahil nandito yung asawa ko. Parehas na rin yun. Nagtatrabaho ka rin eh. Parang OFW ka na rin. Mahirap kasi ang mga challenges sa buhay super. Kasama na dyan yung homesick. Siyempre, pag na-homesick ka, di iiyak ka, namimiss mo sa Pilipinas. Yun. Pero siguro pag matagal na ako dito, siguro masasanay na rin ako. Dahil nga more than a year pa lang ako dito, nakakaranas pa rin ako ng homesick. Tulad nung 4 days ago. Talaga na homesick ako. Hindi ko alam kung you didn't want bakit. to drive on a Monday? Siguro No, I sa thought because I'm starting again to work. nakikita ko that's sa why. family ko na ang saya-saya nila doon. I realized today is Sunday. Yung 2 kong alaga. Yun. Siguro ganun. Pero wala naman akong magagawa dahil andito yung asawa ko. Kaya okay lang. Pero
Pero hindi maiwasan talaga na ma-homesick ka. At ngayon, malapit na akong sa work at ready to rumble na. At pagkarating ko, si Habi naman ay aalis. Papunta ng trabaho. So, chill-chill lang ako kasi kararating ko lang. At hinihintay ko siya kasi kagigising lang. At dahil kagigising lang, ika nga magbiro ka na lang sa lasing, huwag sa bagong gising. Siyempre, kagigising lang niya, wala sa mood. So, hintay-hintay lang si Ferson. Ha? Wala sa mood si Habi. Kahit tanungin ko siya kasi
tatanong ako kung gusto niya i-rub ko yung legs niya ng oil or lotion. Kasi mostly, nagpaparub yan ng legs niya paglagay ng body oil or lotion para hindi mag-dry yung legs niya. Lalo na ngayon malamig. Parang ang hina ng boses niya. Talaga meron din siyang may tupak din. Kasi pag tinutupak ang mga asawa natin, wag na nating sabayan. Instead, bigyan natin sila ng space or pakinggan lang kung ano yung nangyayari sa kanya. Mararamdaman mo naman eh. Ganon ako ginagawa ko. Pag medyo alanganin, although kinakausap ko siya pero hindi yung, kasi mostly nagbibiro ako. Hindi ako nagbibiro sa kanya. Seryoso kami. Ayan, hinihintay ko siya hanggang matapos yung ginagawa niya. Tinatanong ko siya, gusto mo ng kape? Gusto mo ng bread? Wala lang. Dead ma lang. And then, yung malumanay lang yung sagot niya. Alam ko na yun. Pag malumanay lang, and then, parang nagngingiwi yung mukha. Nako, may tupak na yun. Kaya, hindi mo ko pwedeng sabayan. Instead, makinig ka lang. Huwag kang, dun ka lang sa tabi. Madali lang yan masolve. At ayan, paalis na si Habi. So, syempre, goodbye kiss. At mag-isa na naman ang person sa gabi. Yun lang. At kinabukasan, nag-decide ako na magluto dahil si Habi ay paparating mga around 1:00. So, kailangan kong magluto para makakain siya for early dinner. Luto. So, this is good for either 3 days or 4 days para si Habi meron siyang pagkain kahit wala ako. So, ang gagawin natin ngayon, meron ako ditong coconut. Ano to? Na migas na coconut oil. So, aanuhin ko siya. Yan. Coconut oil siya.
hugasan to. So, isang beses pa lang yan nagamit. So, dahil ginamitan lang yan ng chips. Simple lang ang luto na to sa beef caldereta. Simple lang. So, ipapakita ko sa inyo bawat ingredients na ilalagay ko. Unahin natin si coconut oil, si bawang. Dapat maraming bawang. Fresh garlic ito. Sunod natin si onion. Simple lang, nakaluto. Yan, brownies na yung ano natin, yung sabay natin si anuhin natin, parang fry muna natin siya. Yan. Niluluto kong kaldereta na lang kaysa naman na parati siyang nag-steak. Paminsan-minsan maggawa naman ng dinidefrost niya kasi so, next is mamaya pa mga around paano natin prituhin muna natin. Masisira yan eh. Kaya instead of steak, ayan, ginagawa ko na lang kaldereta para tumagal siya. Minsan tumatagal yan ng 5 days. Yung natitira na lang yung sabaw. Yung sabaw, tumatagal din. Kaya yun ang maganda. Minsan sabaw ang nilalagay ko na lang instead of meat. Hindi naman ako mahilig masyado sa beef. Si hubby lang ang priority ko. Instead of pineapple juice, wala naman akong pineapple juice. So, kuha na lang ako ng 1 can of Sprite para so ngayon, lalagyan natin mas masarap instead of lalagyan Sprite ko ng ano. Kasi supposed to be lalagyan ko yan ng peanut butter eh. Parang ayoko yung peanut butter kasi mas masarap si Sprite.
natitira pa, ang gagawin natin is lagyan natin ng tuyo. Kunti lang para maano siya. Yan. Kunti lang siya. Sunod, ilagay natin si boiled saba, saging. Kasi para mag-ano siya yung tamis niya. So, ilalagay natin to. Yung natitira, carrots at saka patatas and red bell pepper. Dito sa New Zealand, ang tawag nito is capsicum. Simple lang po yan. Walang gaanong mga arte-arte. Bahay lang. Okay. Hayaan na natin mga around siguro 30 minutes. Lagay na natin si patatas and carrots. Then, Hello. What are you cooking now? Caldereta yep. with the steak. But I did not finish the steak. That's why I cook for you. I cook for you. Are you grumpy still today, or how are you feeling today? I'm good. Are you sure? Yep, I'm sure. Oh, that's Why? Well, you know, I'm always happy wife, happy life, you know. So, the last one, lagay natin si ready to eat. Kasi pagkatapos niyan, si Habi pagkatapos pagkatapos kumain, aalis siya ulit. Ako naman katapos magluto at kumain kami ng dinner at ako ay umalis. May pinuntahan, naglakad-lakad para naman ma-exercise ako. Lakad-lakad at pauwi at pabalik. Papunta roon, papunta pauwi. Masarap paglakad kasi lalo na malamig ang mainit pero ang